Isa sa mga very interesting topic sa Biblia na kumukuha ng atensyon sa mga karamihan ay ang buhay ni Moises. Ano ba ang pagkakaiba ni Moises sa ibang mga propeta? Narinig natin ang mga sinaunang lingkod ng Diyos. Narinig natin si Abraham, narinig natin si Isaac at maging si Jacob, si Elijah, si Eliseo at marami pang iba. At dahil sa ang buhay ng tao ay talagang hindi magpipirmi dito sa mundong ibabaw, ibig sabihin lahat ay papanaw maliban na lang kung madatnan ang isang taong buhay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, sapagkat siya ay papalitan in a twinkling of an eye. Kung iyong babasahin ang Book of Genesis, maraming mga religious figure ang ating nabasa na napakataas ng kanilang mga edad. Ganun pa man, sila ay pumanaw. Maging ang pinakaunang tao na si Adan ay pumanaw. Maging ang pinakamatandang tao sa history ng Biblia ay si Matusalam ay pumanaw. Narinig din natin ang istorya ni Enoch at maging si Elijah na ayon sa kanila ay hindi sila dumaan sa pisikal na pagkamatay. Sila ay bigla na lang nawala dito sa mundo dahil kinuha sila ng Diyos. Sa lahat ng mga propetang nangamatay kasama si Moises, bukod tangi rito si Moises. Bakit? Sapagkat si Moises lamang ang propeta ng Diyos na namatay na hindi tao ang naglibing kundi ang Panginoong Diyos mismo. Ito ay nakasulat sa aklat ng Deuteronomy chapter 34, magsisimula sa verse 5. Sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Maliwanag sa talatang ito mga kaibigan na si Moises nga na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab. Subalit ito ay hindi ayon sa salita ng tao. Ayon sa talatang ito ay ayon sa salita ng Panginoon. Ibig sabihin mga kaibigan, ang Panginoon ang nakakaalam na si Moises nga ay pumanaw doon sa lupain ng Moab at hindi ito alam ng mga tao. Bagamat sinabi sa talatang ito na si Moises nga ay pumanaw doon sa lupain ng Moab, maaaring malalaman ng tao kung saan ang lokasyon ng lugar na Moab. Subalit hindi sinabi sa talatang ito na doon rin inilibing ang bangkay ni Moises. Ang tanging sinabi lamang doon siya namatay at Diyos lamang ang nakakaalam. At dahil sa ang Panginoon ang nakakaalam na namatay si Moises, ang tanong ngayon, sino ang naglibing kay Moises at saan siya inilibing? Ayon sa verse 6, ganito ang impormasyon na ating mababasa. At kanyang inilibing siya sa libis ng lupain ng Moab na nasa tapat ng Bet-peor. Ngunit sino mang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Meron tayong clue mga kaibigan sa pamamagitan ng talatang ito. Sa lupain ng Moab pa rin inilibing ang katawan ni Moises. At ayon din sa talatang ito, nilagyan din ng direksyon kung saan inilibing ang katawan ni Moises. Ayon sa talatang ito, sa tapat ng Bet-peor. Subalit mga kaibigan, walang sinumang tao ang nakakaalam sa mismong libingan o yung pinaglibingan talaga ng katawan ni Moises. Basta't sinabi na lang sa lupain ng Moab. Mga kaibigan, napakalaki ng Moab. Kaya mapasa hanggang ngayon mga kaibigan, wala pang tao o wala pang mga batikang archaeologist na nakadiskubre sa katawan ni Moises. Kung meron mang nagpapakilala o nagdunong-dunungan na natagpuan daw ang katawan ni Moises, yan ay isang malaking kasinungalingan.
sapagkat ayon sa Biblia, walang tao o walang sinuman ang nakakaalam ng kanyang libingan dahil sa ang tanging naglibing sa kanya ay ang Panginoon. Pero alam niyo ba mga kaibigan, na sa New Testament, maliwanag na may nakakaalam kung saan ang katawan ni Moises. Yun nga lang, hindi ito mga tao. Ayon sa Book of Job, chapter 1, verse 8, ganito ang nakasulat. Datapwat ang Arkanghel Miguel nang makipaglaban sa dyablo na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Sa talatang ito mga kaibigan, nakikipagtalo si Arkanghel Miguel sa dyablo at ang kanilang pinagtatalunan ay ang katawan ni Moises. Hindi ba't ang ibig sabihin nito'y alam at nakita ni Miguel Arkanghel at ng dyablo ang katawan ni Moises? Tama pa rin ang Biblia na nagsasabing walang sinumang tao ang nakakaalam sa libingan ni Moises sapagkat si Miguel Arkanghel ay hindi naman tao, dyablo ay hindi rin tao. Subalit mga kaibigan, may ebidensya talaga tayong mababasa sa Biblia na si Moises ay namatay. Yun nga lang, walang taong nakakaalam kung saan ito inilibing. Marahil ay maitatanong mo mga kaibigan, bakit hindi ipinaalam ng Panginoong Diyos ang libingan ni Moises? Kung iyong matatandaan sa panahon ni Moises mga kaibigan, noong kunin ni Moises ang 2 tapyas ng bato na pinagsulatan ng 10 utos, ay sumamba sila sa hayop na gawa sa mga ginto. Ang punto natin mga kaibigan ay napakadali. Para sa ibang tao ang sumamba sa mga nilikha kaysa sa lumikha. Noong panahon ni Moises ay marami ng mga kamanghamanghang bagay ang ginawa ng Panginoong Diyos para sa mga Israelita. Nariyan yung pagbiak ng Red Sea, o kahit na noong nagugutom sila, binigyan sila ng mana at pugo at gatas na maiinom. Ganun pa man, nakuha pa rin nilang sumamba sa ibang mga Diyos. Ngayon, ano naman ang punto natin dito mga kaibigan? Ganito yan mga kaibigan, alam nating ang Panginoong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ngayon, kung may nakakaalam ng libingan ni Moises at natagpuan ang bangkay ni Moises hanggang sa panahong ito, natitiyakong marami ang sasamba sa katawan ni Moises. Ngayon nga sa ating panahon mga kaibigan ay napakaraming tao na nagsasamba o lumuluhod sa mga nilikha na gawa sa kahoy, bato, tanso at ginto. Paano pa kaya kung hawak nila ang katawan ni Moises? Mga kaibigan, maaaring mali ako. Subalit may purpose ang Panginoong Diyos kung bakit hindi niya ipinaalam ang libingan ni Moises. Ano ang iyong masasabi tungkol dito mga kaibigan? Maaari niyo pong gamitin ang ating comment section tungkol sa inyong mga nalalaman sa bagay na iyan. Magandang araw sa inyo. Hanggang dito na lang muna. Goodbye.